Dear, gagamit tayo ng gouache ngayon at bahala na. Nakagamit na ako before ng gouache. Nag-review pa nga ako nun. Ay hindi, parang first impression ko nun. Siguro bilang lang din sa kamay, mga 4 or 5. And yung isa hindi ko pa tinapos nun. Kasi sabi daw nila, yung gouache daw ay parang in-between ng acrylic at watercolor. So ang ginawa kong atake nun ay medyo makapal. Kasi nga ginagawa ko siyang acrylic. Rekta siya sa tube. So parang liquidiform siya. So naghahalo ko, nagmimix ako ng ganyan. Pero habang nagpapatong ako ng layer, nare-reactivate kasi nga ang kapal. So ngayon, ang gagawin nating atake ay gagamitin natin as a watercolor na opaque. Isa kasi yun sa mga qualities ng gouache. And also, medyo tricky pa tong gouache kasi kapag natuyo yung mga lighter pigment, nagiging darker. Yung mga darker pigment naman, nagiging lighter. Kailangan talaga natin siya gamitin para makita natin kung paano magbe-behave yung mga pigment. Nanood din ako ng mga tutorials and nagbabasa ng mga articles. Nakikita ko, napapansin ko na nagmimix sila ng white. Sa watercolor, never or super madalang lang yung paggamit ko ng white, as in hindi ko parang ine-etchapuera ko siya sa palette ko kasi nga gusto ko ay transparent. Parang study, try lang, experiment lang yung ginagawa natin. So, all in all, dear, medyo may natutunan naman tayo kahit papaano dito sa paggawa natin ng artwork.